Paalala, ang mga pangalan ng karakter ay minsan nagbabago base sa pinagkuhanan ko ng storya. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi totoo ang aking kwento. Bagamat minsan ay nagkakamali ako sa ilang pangyayari, iyon ay base lamang sa aking pagkaunawa. Ganun pa man, sinisikap kong ikwento ang isang serye ng anime sa malinaw at maayos na paraan. Kamusta mga ka-anime? Sa video na to ay pag-uusapan natin ang anime series na Voltes 5. Pero bago yan, inihiling ko na sana ay huwag niyong i-skip ang mga ads. Kung bago ka naman sa aking channel at mahilig ka sa usapang anime, make sure lang na nakasubscribe ka na at na-hit mo ng notification bell para hindi mo ma-miss ang mga future upload natin. Ang video ito ay nirequest ng ka-anime natin na si Jocelyn Tejada. Noong mga panahon na hindi pa nililikha ang sangkatauhan, ay meron ng madilim na kalawakan na nababalutan ng kahiwagahan. Mula sa kadilimang ito ay umusbong ang isang makapangyarihan at kakilakilabot na lahi. Ang lahing ito ay nagmula sa planetang Bosenia. Sa Bosenia ay may dalawang uri ng nilalang, ang may sungay at wala. Mapayapang nagsasama ang dalawang uri hanggang sa isang araw, ang kanilang sistemang panlipunan ay piniikot ng mga maharlika. Ang pagkakaroon ng sungay ay tinuturing na dugong bughaw at may mataas na katayuan, habang ang walang sungay ay tinuturing na alipin. Ang kasalukuyang emperador ay walang tagapagmana ng korona dahil hindi ito binayayaan ng lalaking anak. Ngunit ang kanyang kapatid na lalaki ay binayayaan ng lalaking anak. Ang batang ito ay si Prinsipe Roscar. Ngunit sa kasamaang palad ay pinanganak ito ng walang sungay. At dahil sa abnormalidad na ito, ay pinasuot siya ng kanyang mga magulang ng peking sungay upang maiwasan ang iskandalo sa kanilang pamilya. Habang lumalaki si Roscar, ay nasaksihan niya ang pang-aapi sa mga nilalang na walang sungay. At nangako siya na balang araw ay bibigyan niya ng hustisya at pagkakapantay-pantay ang kanilang lipunan. Ilang taon pa ay nakatapos na siya ng pag-aaral at nakamit ang pinakamataas na pangarap. Naging pinakabatang ministro ng agham at kinasal sa magandang dilag na si Lusaria. Sa gabi ng kanilang pag-iisang dibdib ay pinagtapat ni Roscar ang tungkol sa kanyang peking sungay. Tinanggap naman siya ni Lusaria at sinabi na mahal niya ito. Nang mamatay ang emperador, ay pinanigan ng bata si Roscar bilang hahalili sa trono. Nang makokoronahan na si Roscar ay binunyag ng kanyang pinsan ni si Sambadjil ang kanyang sikreto na peki lang ang kanyang sungay upang sa kanya mapunta ang trono. Nang mapatunayan na peki ang sungay ni Roscar ay inakusahan siya bilang traidor ng bayan at dahil dito ay inalis ang kanyang titulo. Pinaghiwalay silang mag-asawa at saka siya ikinulong. Habang nakakulong ay nabalitaan ni Roscar na namatay si Lusaria matapos ipanganak ang kanilang anak. At hindi na niya nalaman kung nabuhay ba ang bata at kung ano na ang naging kapalaran nito. Sa tulong naman ng mga rebelde ay nagawang makatakas ni Roscar mula sa bilangguan. Nang makalabas si Roscar ay pinamunuan niya ang paghihimagsik, ngunit wala siyang laban sa lakas ng militar, kaya naman ang kanyang mga kasamahan ay inalay ang kanilang buhay upang makatakas si Roscar sakay ng isang sasakyang pangkalawakan upang maghanap ng lugar kung saan siya makakapagpalakas. Sa paglalakbay ni Roscar ay napunta siya sa ikatlong planeta sa kalawakan na tinatawag na daigdig at doon siya bumagsak. Natagpuan siyang sugatan at walang malay ng isang babaeng siyentipiko na nagngangalang Mary Ann Armstrong. Nakalaunan ay pinakasalan niya. Pinalitan ni Roscar ang kanyang pangalan bilang Dr. Ned Armstrong. Nagbigay ng babala si Dr. Armstrong sa daigdig tungkol sa magaganap na pananakop ng Bosenia sa hinaharap. At sa tulong ng mga pinuno ng mga siyentipiko na pinamumunuan ni Dr. Richard Smith at sa commander ng Earth Internal Defense Force na si Commander Robinson, ay lihim nilang nilikha ang Project Voltes. Makalipas ang ilang taon ay nagkaroon ng 3 anak sina Mary Ann at Ned, at nang maipanganak ang bunso nilang lalaki, ay malungkot na nilisan ni Dr. Armstrong ang daigdig upang bumalik sa Bosenia para sa diplomatikong pakikipag-ugnayan. Sa pagbabalik ni Dr. Armstrong sa Bosenia, ay hindi pinakinggan ni Sambadjil ang kanyang apela para sa kapayapaan, at sa halip ay inalok siya ng isang mataas na posisyon na mangunguna sa pagdisenyo ng makinang pandigma ng Bosenia. Nagalit naman si Dr. Armstrong sa kasamaan ni Sambadjil at mariing tinanggihan ang inaalok nito, na naging dahilan ng matinding galit ni Sambadjil kaya naman inutos niyang ipapatay si Dr. Armstrong. Nang papatayin na si Dr. Armstrong ay niligtas siya ng mga rebelding walang sungay na pinamumunuan ni General Watson, isang Bosenia na may sungay na naniniwala sa pinaglalaban ni Roscar, kaya naman pinutol niya ang kanyang sungay at sumama sa mga rebelde. Dahil sa malakas na puwersa ni Sambadjil ay nagpasya si Dr. Armstrong at General Watson na maglakbay pabalik sa daigdig upang doon bumuo ng panibagong estratehiya.
Ngunit bago pa sila makalapag sa daigdig, ay nahuli si Dr. Armstrong ni Zardos. Habang si General Watson naman ay tumilapon sa kalawakan at maswerteng nailigtas ng mga kasamahan nila at napunta sa daigdig at lihim na nagtayo at bumuo ng isang headquarters na nasa North Pole. Dito nila itinago ang isang napakalaking sasakyang pangkalawakan na nilikha ni Dr. Armstrong na tinawag nilang Solar Bird na inilaan nila upang makatulong sa Voltes 5 sa hinaharap. Makalipas ang 9 na taon mula nang mawala si Dr. Armstrong, ay sinunod ni Dr. Smith, Mary Ann at Commander Robinson ang mga ibinili ni Dr. Armstrong sa kanila. Sinanay nila ang 5 special agent sa mahihirap na pagsasanay para ihanda ang mga ito sa mga misyon nila sa hinaharap. Ito ay kinabibilangan nila Steve Armstrong, 18 taong gulang, ang panganay na anak ni Dr. Armstrong. Si Steve ay isang marksman at nag-champion din sa motocross. Sunod naman ay si Robert Armstrong, o mas kilala sa pangalang Big Bird, ang ikalawang anak ni Dr. Armstrong. Si Big Bird ay 17 taong gulang na magaling sa martial arts, masayahing tao at mahilig magpatawa. Sunod naman ay si John Armstrong, na mas kilala bilang Little John, ang bunsong anak ni Dr. Armstrong. Si Little John ay 10 taong gulang, ang pinakabatang genius at magaling din siya sa pakikipaglaban sa ilalim ng tubig. Ang sumunod na miyembro naman ay si Mark Gordon. Si Mark ay 18 taong gulang. Bata pa lamang siya ay naulila na siya. At matapos niyang mag-champion sa isang karera ay kinuha siya upang magsanay. At ang huli ay ang nag-iisang anak ni Commander Robinson na isa rin sa pundasyon ng Voltes 5. Ito ay si Jamie Robinson. Si Jamie ay 16 na taong gulang, ang ika-18 tagapagmana sa angkan ng ninja. Makalipas ang 1 taong pagsasanay ng 5 special agent, ang grupo ng mga nilalang na may sungay na nanggaling sa Busenya ay sinalakay ang daigdig sa pamumuno ng kanilang prinsipe na si Zardos. Sinimula ni Zardos ang paglalakbay sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang mga alagad sa buong daigdig, sakay ng mga maliliit na sasakyang pangkalawakan at nagsimula ng digmaan. Sa kabilang banda naman, sa pamumuno ni Commander Robinson, ng tanggulang pambansa ay nagpadala kaagad dito ng mga militar sa iba't ibang panig ng daigdig at pinagtanggol ang daigdig sa abot ng kanyang makakaya. Ilang saglit pa ay nakatanggap kaagad si Commander Robinson ng isang tawag galing kay Dr. Smith ng natatanging hukbong pandigma. Ayon kay Dr. Smith ay namataan ng kanilang radar ang malaking pangkat ng UFO at sigurado ito na ito na ang Busenya na sinasabi sa kanila ni Dr. Armstrong dati pa. Sumang-ayon naman si Commander Robinson at pinagpalagay na ito na marahil ang dahilan ng pagkawala nito. Matapos nito, inutos ni Commander Robinson na magpunta si Dr. Smith sa special training camp dahil kailangan na nilang gamitin ang pangunahing sandata dahil ito na lang ang kanilang pag-asa. Agad naman sumunod si Dr. Smith at kasama si Mary Ann ay kaagad silang nagtungo sa training camp at sinundo ang 5 special agent. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe papunta sa isla, ay pinagtapat ni Dr. Smith ang totoong dahilan ng kanilang pagsasanay. Pinagtapat nito na ang buong mundo ay kasalukuyang sinasalakay ng mga mapapanganib na dayuhan mula sa kalawakan at walang kalaban-laban ang armas ng tanggulang pambansa laban sa mga ito. At sila ay sinanay upang ipagtanggol ang daigdig. Dinala sila ni Dr. Smith sa isang pulo kung saan nakatago ang isang lihim na sandata. Ang pulo ay may headquarters na tinatawag nilang Big Falcon. At sa loob nito makikita ang huling depensa na maaaring tumalo sa nagbabanta sa katahimikan ng daigdig. Ito ay sandatang robot na tinatawag na Voltes 5. At nakahanda na ito para ilaban. Pagdating nila sa control center ay pinaliwanag ni Mary Ann sa 5 special agent ang kanilang gagawin. Pinasakay sila nito sa isang launch conveyance base sa nakatakdang bilang ng bawat isa. Si Steve ang number 1, si Mark ang number 2, si Big Bird ang number 3, si Little John ang number 4, at si Jamie ang number 5. Hindi man alam ng 5 special agent ang mga mechanics kung paano patakbuhin ang Voltes 5, ay mabilis pa rin silang kumilos at sinunod ang protocol, habang si Dr. Smith naman ay ginabayan sila na nasa control area ng Camp Big Falcon. Nakipag-ugnayan si Dr. Smith sa bawat isa gamit ang monitor na nasa gitna ng sasakyan. Ang una nilang misyon ay pasabugin ang mga sasakyang panghimpapawid ng mga kalaban. Sa kabilang banda naman ay nakalapag na ang sasakyang pangkalawakan ng Busenya sa isang tagong isla sa daigdig na ginawa nilang headquarters. Pinadala ni Zardos ang isang robot para sa kanyang huling paglusob laban sa daigdig. Habang ang Voltes 5 naman ay madaling nawawasak ang mga sasakyang pangkalawakan ng mga taga-Busenya. Nakatanggap ang Voltes team ng mensahe na kailangan nilang ipagtanggol ang tanggulang pambansa dahil kasalukuyan itong sinasalakay ng isang higanting halimaw. Nang magpunta ang Voltes team ay nakita nila na nawawasak na ang buong himpilan. Kaya agad na ipinag-utos ni Steve na atakihin nila ang higanting halimaw. Ngunit pinigilan sila ni Dr. Smith at sinabi na wala silang kalaban-laban sa kanilang kalagayan.
Kaya naman inutos ni Dr. Smith na mag-bolt in ng 5 sasakyan sa pamamagitan ng pag-V formation na nasa gitna ang number 1 machine. Kasunod nito ay pinindot nila ang pulang buton sa gitna ng kanilang monitor at sinabi ang katagang let's bolt in. Nagulat naman si Sardo sa kanyang nakita dahil ang pagkakalikha kay Voltes 5 ay hindi nakaabot sa kanyang kaalaman. Tinalo ni Voltes 5 ang kalaban sa pamamagitan ng pinagsama-samang abilidad ng robot. Ang Voltes 5 ay may iba't ibang abilidad na kinabibilangan ng chain knuckle, ang pagsuntok sa kalaban sa malayo sa pamamagitan ng kadena mula sa kamao ng robot na humahaba papunta sa kalaban. Grand Fire, isang pag-atake gamit ang malakas na apoy na nagmumula sa gitna ng sinturon ng robot. Ultra Electromagnetic Whip, isang paresang latigo na galing sa paghila sa sinturon ng robot. Ultra Electromagnetic Tap, isang turumpo na may talim sa gilid na lumalabas sa tiyan ng robot na gumagana sa tulong ng Ultra Electromagnetic Whip. Ultra Electromagnetic Beam, isang energy beam na lumalabas sa dibdib ng robot na maaring palakasin pa at ito ay magiging Ultra Electromagnetic Wave. Finger Missile, paglabas ng missile mula sa daliri ng robot. Voltes Bazooka, ito naman ang malakas na bala na lumalabas kapag tinitiklop ng robot ang kanyang kanang kamay pababa at gumagana ito sa tulong ng kaliwang braso na siyang hihila ng gatilyo. At ang pinakamakapangyarihang sandata ng Voltes 5, na laser sword na ginagamit upang tapusin ang kalaban. Ang M mula sa dibdib ng robot ay maaaring bumuo ng isang espada at gagamitin nila ito upang hiwain ni Voltes ang kalaban sa dalawa na bumubuo ng isang V na hiwa. Ang laser sword din ay ginagamit sa Ultra Electromagnetic Ball upang gumawa ng isang bola ng kuryente na binabato sa kalaban upang mapatigil ito. Sa buong kaganapan ay inalam ng mga anak ni Dr. Armstrong ang dahilan ng kanyang pagkawala. Habang ginagawa ito ay patuloy ang pakikipaglaban ng Voltes 5 laban sa iba't ibang kalaban na pinapadala ni Sardos. At sa huli ay palagi naman nila itong natatalo. At nagkakaroon ng panandaliang kapayapaan. Sa isang laban ay sinakripisyo ni Mary Ann ang kanyang buhay upang iligtas ang kanyang mga anak. Maging si Commander Robinson din ay namatay matapos niyang iligtas si Jamie laban sa kalaban. Nang maglaon, namatay din si Dr. Smith habang sinusubukan itong iligtas ang Voltes 5 at pinalitan ito ni Dr. Hook, ang commander ng Camp Big Falcon na dating mag-aaral ni Dr. Smith. Samantala, sa sunod-sunod na pagkatalo ni Sardos laban kay Voltes 5, ay pinadala ni Sambajil sa daigdig ang commander ng kanilang hukbong pandigma na si Baron Sander upang tumulong kay Sardos. Ngunit dahil sa inggit at paghahangad sa kapangyarihan, ay nagsabuatan sila ni Oslak upang patayin si Sardos. Itinuro ni Oslak sa Voltes 5 ang headquarters ni Sardos. Matapos ito ay magkasamang nilisan nila Sardos at Oslak ang daigdig at bumalik sa Busenya. Si Sardos naman ay naiwang kasama ang matapat niyang alagad na si Draco at Sandra habang nilulusob sila ng Voltes 5. Nang malipol ng Voltes team ang headquarters ni Sardos, ay naabutan sila ni Draco at hiniling na sumuko na ito, ngunit sa halip na sumuko ay pinatay nito ang kanyang sarili. Naisa man ni Sardos na makipaglaban sa Voltes team, ngunit pinigilan siya ni Sandra, ang kanyang tagapayo na lihim na umiibig kay Sardos. Niyaya ni Sandra na umatras sila sa laban at bumalik na sa Busenya, ngunit tumanggi si Sardos, kaya naman napilitan si Sandra na barilin ito ng pampatulog. At sa tulong ng maliit na sasakyang pangkalawakan ay nagawa niyang itakas ang prinsipe pabalik sa Busenya. Sa puntong ito ay na-activate naman ang bombang nuklear na itinanim ni Oslak sa ilalim ng headquarters ni Sardos na may kakayahang pasabugin ang buong daigdig. Bago ito sumabog ay sinubukan ng Voltes 5 na dalhin ito sa kalawakan ngunit nabigo sila. Nang malapit na sumabog ang bomba ay bigla namang dumating ang Solar Bird sa pamumuno ni Commander Gart. At sa pamamagitan ng kuko ng Solar Bird ay nagawa nitong itapon ng bomba sa kalawakan at doon ito sumabog. Matapos nito ay nagpakawala ang Solar Bird ng isang espesyal na electromagnetic wave sa Camp Big Falcon dahilan upang lumabas ang natatago nitong sekreto at umakyat ito sa kalawakan at nakipagsanib sa Solar Bird at bumuo ng isang basing panghimpapawid na may kakayahang maglakbay sa kalawakan na tinatawag nilang Solar Falcon. Nagsama-sama ang Voltes team at si Commander Gart at bumuo ng plano upang mailigtas si Dr. Armstrong at mapalaya ang mga alipin sa Busenya. Sa tulong naman ng warp technology na nakabuilt-in sa Solar Falcon, ay nagawa nilang magbukas ng isang lagusan upang mapabilis ang kanilang paglalakbay papunta sa Busenya. Nakipag-ugnayan naman kaagad si Commander Gart sa kanyang mga kasamahan sa bilangguan at lahat sila ay sabay-sabay na naghimagsik laban sa Busenya. Pinalaya ng mga alipin si Dr. Armstrong mula sa kanyang selda. At nang makita ito ng tatlong magkakapatid na Armstrong ay nag-iyakan sila sa tuwa at kaligayahan. Samantala, habang nalilipol ng mga alipin ang imperyo ng Busenya,
ay tinugis naman ni Sardos ang mga opisyal na nag-traitor sa kanya. Naabutan naman ni Sardos ang ilan sa mga maharlika na nagtatangkang tumakas sa kastilyo. Ang isa sa kanila ay nais na barilin si Sardos, ngunit sinangga ito ni Sandra. Namatay si Sandra sa bisig ni Sardos habang sinasabi kung gaano niya ito kamahal. Galit na galit si Sardos na nagtungo sa estatwa ni Godor, ang Diyos ng Bosenya. Sinasabi sa alamat na ililigtas ni Godor ang Bosenya kung mayroon isang lalaking tunay na nagmamahal sa kanyang bansa na kayang isakripisyo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtupok ng kanyang sarili sa apoy. Matapos nito ay sumigaw si Sardos nang mabuhay ang imperyo ng Bosenya at pagkatapos ay tumalon sa apoy. Ngunit hindi siya nasunog. Nahulog siya sa isang maikling lagusan na nagdala sa kanya sa isang control panel. Sa loob pala ng estatwa ni Godor ay may nakatagong sinaunang makinang pandigma na siya namang kinontrol ni Sardos at nakipaglaban sa Voltes 5. Ang laban ay hindi kapanipaniwala. Ang parehong robot ay malakas at parehong nagtamo ng maraming tama at pinsala. Ngunit sa huli ay nagawa pa ring hiwain ni Voltes 5 ng kanyang laser sword si Godor na dahilan ng pagkatalo nito. Tumalon si Sardos mula kay Godor at pagkatapos ay hinamon si Steve ng isang duelo sa pamamagitan ng espada. Walang nanalo at ang kani-kanilang espada ay nasira. Kinuha ni Sardos ang kanyang kutsilyo upang patayin si Steve, ngunit bigla naman dumating si Dr. Armstrong at pinigilan ng dalawa. Kinilala ni Dr. Armstrong ang kutsilyong hawak ni Sardos bilang regalong ibinigay niya kay Lusaria. Ayon kay Sardos, ang kutsilyong iyon ay pagmamayari ng kanyang ina. Nagulat si Dr. Armstrong at napagtanto niya na si Sardos ang kanyang anak mula kay Lusaria. Sina Sardos, Steve, Big Bert at Little Jen ay magkakapatid. Hindi naman makapaniwala si Sardos sa kanyang narinig, habang si Dr. Armstrong naman ay sinabi kay Sardos na tingnan nito ang hawakan ng kanyang kutsilyo. Habang nanginginig ang kamay ni Sardos ay tiningnan niya ito at laking gulat niya nang makita niya ang nakaukit ditong kambal na kalapati. Bigla namang lumabas sa kastilyo si Sambajil na humahalakhak habang daladala nito ang isang kahon ng kayamanan. At dahil sa matinding kabiguan, ay nawala ito sa sarili. Inusig naman ito ni Sardos dahil sa kanyang kasinungalingan at pagiging duwag. At saka nito binato ang kutsilyong hawak niya. Namatay si Sambajil, ngunit sa kasamaang palad ay sumabog ang bombang hawak nito, dahilan upang magkaroon ng isang malakas na pagsabog. Niligtas naman ni Sardos si Steve at nabiyak ang lupa na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sumigaw ang tatlong magkakapatid na Armstrong at tinawag na kuya si Sardos. Maging si Dr. Armstrong ay tinawag din si Sardos bilang kanyang anak. Lumuha naman si Sardos at binigkas ang salitang ama para kay Dr. Armstrong bago ito tuluyang tinubok na nagliliyab na apoy. Doon nagwakas ang kasamaan ni Emperador Sambajil. Samantala, magsisimula naman ang kasaysayan ni Emperador Roscar. Ang planetang Daigdig at Bosenya ay pinagbuklod ng kanilang mga kasaysayan. Kasaysayang puno ng pag-asa at may hangarin para sa kapayapaan, pagkakapantay-pantay at kalayaan. Sana ay nagustuhan mo ang aking video. At kung nagustuhan mo, i-like mo na yan at i-share sa iyong mga kakilala. At kung may anime na gusto mong pag-usapan natin sa susunod, i-comment mo na yan sa baba at agad kong tutugunan. Hanggang sa muli, paalam!